oras na siya umupo. At gumanda ang mining. Pandemic, mabilis yung... Kasi that's the most time na kailangan siya na tao. Manila needs you. Mga kababayan, marami sa atin nakaranas at ang iba patuloy na nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Alam ko po yun. Ang pakiramdam ng isang estudyante na walang baon at uniforme. Alam ko po yun. Ang pakiramdam ng kakakain mo pa lang ng tanghalian, problema mo na agad yung kakainin mo sa hapunan. Alam ko po yun. Ang pakiramdam na habang nasa trabaho ka, meron kang pag-aalala kung yung bahay mo nakatirik pa dahil yung lupa hindi iyo. Alam ko po yun. Ang pakiramdam nang iiwan ka muna ng nanay mo sa ospital sandali, tapos uuwi para maglabada upang may pambili ng gamot para sa iyo. Alam ko po yun. Ang pakiramdam na nagmamaneho ka maghapon at hindi alintana ang sikat ng araw at hagupit ng bagyo para may mapakain sa pamilya. Alam ko po yun. Ang pakiramdam na nagtatrabaho ka ng 8 oras araw-araw. Pagdating ng katapusan, kulang pa rin sa panggastos sa bahay. Alam ko po yun. Ako po si Isko Moreno. Alam ko po ang pakiramdam niyo dahil dinanas ko po ang lahat. Salamat po. Pagpapaganda po sa paaralan namin, saka po sa mga school supply. Salamat po. Saya po. Kasi ang ganda po ng school. Tapos ano pa, with aircon, hindi na maiinitan yung mga anak namin. Sige siya. Why not? Bakit nga ba gusto niyo bumalik sa Yorme? And ano kasi, di ba, yung term niya, sa lilig, sino yung term niya, ang dami niya nagawa, ang bilis. Saka, ano, di ba, yung, kahit sabihin mong public, yung school, nung pinag-anda niya, eh, para na siyang private. Nakakasabay na. Hindi na siya yung totally, pag sinabi public ay high school, sa akin, bukod dito sa Albert, yung mga pinatayo niya na para sa mahirap, yung mga nakatira sa mga squatters. Nalinis ang Quiapo, Blooming Street, Divisoria. Hindi na hassle, dire-diretso ang ano eh. Okay. Hindi na ganun nakakatakot. Kasi 'di ba ang ano din nun, ang liwanag ng ligid. Hindi lang. Dati kasi masikip. Ngayon talagang wala, actually hindi. Ang jeep, isang birakan. Ngayon, So ngayon pwede nga tumambling ano? split. Oh, split pa. Paano kumbisihin? So sa akin ang tanong ko kung para kung ano pa ba ang maibibigay niya na pagbabago or improvements ng Maynila na sa tingin niya ay kailangan talaga ng Maynila. Kasi marami naman siya nagawa. Kasi kulang pa yung term niya dati. Kulang. So kailangan habaan pa. Siyempre. Maganda naman kasi ang ano niya, performance niya. At saka kilala ang Maynila dati. Sa ginawa niya. Ay, ibubuto ko siya, sir. Bakit? Eh, marami naman siya nagawang maganda sa Maynila. Ano po yung isa sa mga magandang naalala nyo sa mga ginawa niyo sa Manila? Marami siya kinaganda. Dito, kaya niya. Gaya ng Albert. Albert, dati pipicturin eh. Maganda mo eh. May anak po ka dyan, nag-aaral. Wala. Tayo mag-aaral din ay. Ay, pwede sir. Pwede na tayo mag-aral. Mag-aral tayo dyan, sir. Magandang school. So isa to sa mga Project na maganda. na tumatak sa'yo na magandang ginawa niyo. Ano pa yung iba? Magandang sir. Basta marami siya rin nagawang maganda dito sa amin. Mga vendors, hindi siya masyado. Ano ba? Sa panaginip lang. Ay papagbibigyan ka mo si Yorme, paano mo siya kukumbinsihin na bumalik sa lungsod ng Manila? Ay, kung gusto niya sir, anytime. Kung gusto niyang bumalik siya, bumuto namin siya. Ay wala, isko ako. Oh, yan. Bakit, Nay? Mabait yun. Kilala ko yun. Sabihin mo, nagadapitan. Nakalapitan. Pangalan niyo ho? Aling Tina. Aling Tina. Ano ba yung mga isa sa mga tumatak sa puso nyo na ginawa ni Isko sa Maynila?
Maganda. Maganda siya magpalakad. O na, paano na kung ngayon nasa harap mo si Isko? Sa harap ko yun. Paano mo kukumbinsihin si Isko na tumakbong mayor ulit sa Maynila? Naano ko na yun eh. Talagang sinabi ko sa kanya, Isko. Ikaw na lang ang ano yan? Mayor. Bumalik. Mayor, bumalik ka na sa pagka-president, Panalo ka na, sabi mo. Sabi ng nanay Tina sa Sisa, panalo ka na, kakampanya ka na. Kasi sa ospital na ako. Kaming mga vendors, bigyan mo lang kami ng ano, yung... Hindi, okay lang sir. Oo. Wala namang masama. Wala, di ba? Wala. At least nakita ko personal. Oo. Sige na natin personal yung mga ina-idol natin. Mayor. Di ba? Yung sa akin, okay naman kasi sa ginawa niya sa Divisoria maganda. Di ba, sorry ah? Ayun talagang tumatak sa'yo, pare. Kasi yung dati, sa Divisoria, halos hindi ka na makadaan dyan. Kahit sa dulo hanggang doon pa sa may sakay ng papuntang Parola, okay na. So yung kausap mo si Yorme nga, gusto mo sabihin kay Yorme? Kung makakausap ko si Yorme, ang iano ko lang sa kanya, aluin lang yung ulit yung dating ginagawa niya. Kung ano yung patakbo niya nung... Thank you, pare ah. Kung ano yung patatakbo niya dati, ganun pa rin sana ang alipin pa. Thank you, pare ah. Nice to meet you, pare. Mga kababayan, marami sa atin nakaranas at ang iba patuloy na nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Alam ko po yun. Ang pakiramdam ng isang estudyante na walang baon at uniforme. Alam ko po yun. Ang pakiramdam ng kakakain mo pa lang ng tanghalian, problema mo na agad yung kakainin mo sa hapunan. Alam ko po yun. Ang pakiramdam na habang nasa trabaho ka, meron kang pag-aalala kung yung bahay mo nakatirik pa dahil yung lupa hindi iyo. Alam ko po yun. Ang pakiramdam nang iiwan ka muna ng nanay mo sa ospital sandali tapos uuwi para maglabada upang may pambili ng gamot para sa iyo. Alam ko po yun. Ang pakiramdam na nagmamaneho ka maghapon at hindi alintana ang sikat ng araw at hagupit ng bagyo para may mapakain sa pamilya. Alam ko po yun. Ang pakiramdam na nagtatrabaho ka ng 8 oras araw-araw. Pagdating ng katapusan, kulang pa rin sa panggastos sa bahay. Alam ko po yun. Ako po si Isko Moreno. Alam ko po ang pakiramdam niyo dahil dinanas ko po ang lahat.